So, okay, dito tayo sa lesson 2 na tayo. Ang ituturo ko sa inyo ay number 1, yung file location. Number 2, how to save file, text, layer, colors, and then yung file format. Ang isa sa mga importante kasi na dapat nating malaman sa pag-secure ng ating mga file ay dapat lalagay natin to wag sa drive C. Kasi once na magka-problema yung drive C mo, lahat yun masisira. Mawawala yung mga files mo. So, mapapansin mo, ginawa ko, nalagay ko sa drive D yung aking second partition. Okay, gagawa ka ng ganitong format. Gawa ka ng folder. So, dito siya. Drive D. Tapos gumawa ko ng folder nito, Photoshop CS6 lesson lesson. Dito mo siya ilalagay hanggang lesson 7, okay? So, gato rin gawin nyo para secure yung files niyo. Lagay mo dito yung project, yung video, okay? Dito sa under lesson 1, under ng folder. So, gawa ka dapat nito, okay? Secondly, ang Photoshop kasi may may auto save file. So, para siyang Microsoft Word or Microsoft Office na may automatic saving siya. Kaya mas madali para sa iyo na ma-recover regarding nga sa pinag-usapan natin, ma-recover yung mga files na let's say nawala o hindi mo na-save, accidentally na shutdown yung computer mo, etc. So number 2, makikita mo dito sa number 2, eto siya. Kung gusto mong shortcut, mas madali, Control K, tapos punta ka sa preference, nandito yung preference, and then punta ka sa file handling. So dito sa actual, punta ka dito, let's say press mo yung Control K or press mo edit, and then press mo yung preference, press mo ito, makita mo Control K. Para mas madali sa'yo, click mo na lang yung file handling. Yan. Dito sa file handling, makikita mo dito yung sinasabi na every let's say every 5 minutes or how many minutes na mag-automatic save automatic save recovery yung file mo. So dapat naka-check lang to, check mo lang, okay? Tapos yung save as to original folder, kung saan mo siya na-save, kung saan mo siya ino-open. So yun nga yun sa may drive D. So dito sa Photoshop lesson 1 mo, automatic siya dito magsi-save sa folder na to. Okay? And then, pe-press mo lang yung okay para mag-take effect yan yung iyong ginagawa. Pag na-corrupt yung, pag nag-accidentally shutdown mo yung computer mo, automatic siya, masisave siya dun sa folder na ginagawa mo. Number 3. Etong text to, napakahalaga sa atin itong text na to. Mahaba-haba yung text na to. Dahil nandito yung lagi mong gagamitin. Ito yung lagi mong gagamitin text. So, sa text naman, eto siya. Pe-press mo yung letter T for text. O kaya, punta ka sa window, tapos click mo yung character. Eto yun, ha. So, open natin to. Yan. Pe-press mo yung letter, let's say, ha, select mo na sa move. Press mo yung letter T. Ayan, automatic makikita mo dito. May T na siya. Pag may nakita kang gantong menu, yung arrow na yan, ibig sabihin, may kasama pa siyang ibang mga command. Okay? May toolbar pa siya dito na corresponding dito sa tool text, sa text na to. Pwede mo siya open dyan, and then para lumabas yung sinasabi ko kanina na etong window na to, okay? I-press mo tong property, ito toggle the character and paragraph panel, kasi nandito rin mga property niya. Ito yan, Yan. Ngayon, kung gusto mo naman na siya ay
makita mo sa window, punta ka sa menu, tapos window, click mo yung character. So, yan yun. So, ngayon, isa-isahin natin. So, ngayon, pag press mo ng T, makikita ka dito na naka-default ano yung style niya. Diba? Nandito siya. So, sige. Gawa tayo. Pag press mo ng T, press mo dito sa working file mo. Okay, halimbawa. Lagay mo yung pangalan. Yan. Ngayon, gusto mo palitan ng color. Ngayon, papalitan natin ng color yan mamaya, okay? Yan muna. So, ngayon, gusto mo siyang lakihan. I-highlight mo yan. Click mo yung baba, 60. Yan. O kaya, kung gusto mo naman siya na gawin mo siya na italics, andyan. Pwede mo siyang gawin. Kasi ito ginagamit to pag gusto mong lahat capital letter. Itong all caps na yan. Halimbawa, nakita ko yan. Yan. Gawa tayong bago. So, yan. Small letter, Jonathan. Ngayon, kung gusto mo siyang lakihan, highlight mo yan, and then press mo yung T. Kung gusto mo liitan. Kung gusto mo naman na ganito siya, small caps. Pero, ang epekto niyan, pwede mo siyang gawin J. Ibig sabihin, yung first letter niya is capital, pero yung corresponding niya is small but capital. Okay? So, pwede mo rin siyang gawing underline. Ito, highlight mo lang, underline. O kaya, pwede mo siyang cross. Yan, kung cross out mo siya. Or yung strike through. Pwede mo rin siyang subscript, paliitin. Pwede mo palaki, ilagay mo sa taas, superscript, subscript, superscript. Okay? Ito na mga style na to, makikita mo, yan naman yung spacing niya. Ito naman yung kanyang taas. Pag dalawa na kasi yan, pag dalawa na tong text mo, makikita mo yan. So, press mo lang yung commit. Tapos, press mo B, isa na height, kaya sa rin natin. Okay. Ngayon, dun sa, bago mo para mas maganda, i-click, pag kinilik mo yung B, click mo tong show transform control. Yan. And then, ngayon, gusto mong i-customize naman siya. Halimbawa, gusto mong i-center, ito siya, yung paragraph. Yan, naka-center na siya. Center na yung iyong ginagawa. Gusto mong naka-left, yan, pwede mo na siyang left. Yan na siya. Ganyan yung sa character. Ngayon, dito naman, may makikita ka rin dito na, ito yung, ibig sabihin height. Pwede mo taasan yung height niya. Ayan. Taasan yung height niya. Yung width naman niya, gusto mo nang gawing 200 din. Ayan. Pwede mo siya i-customize dyan. Pilitan natin para kitang-kita siya. Ayan, okay? So, okay na yan, gawa mo na yan. I-press mo uli yung T para ma-edit mo yung loob. Highlight mo siya. Press mo tong dito sa taas. Ito na yung mga design. Ito natin gagawin na design. Create warp text. Yan. Pag kinilig mo yan, automatic click mo. I-click mo tong okay. Ngayon, pwede mo na siyang i-click dito sa warp text. Pwede mo na siyang gawin ganyan. But, dapat, yun, ayusin mo muna siya. Pwede mo siyang customize. So, marami pa to. Pwede mo siyang fish eye. Pwede mo siyang iba na maganda pa. Ayan. So, inflate. Ayan, pwede mo siyang gawa ng design. Squeeze. Twist. Lahat to, pag nyo lang, paglaruan nyo lang to. Okay? Masyado na siyang, hindi na siya cover ng papel mo. So, liitan mo siya dito sa text mo, text size. So, yan. Yan ang ibig sabihin ng wrap warp
text. So, press mo okay para mag-effect na siya. Press mo itong commit. Diba? Press mo yung B para ma-select mo siya. Ngayon, press mo ulit yung T. Ito ulit ha. Tapos, Control A o highlight mo siya. Okay. Pwede mo siyang press mo yung B ulit. Right click ka. Okay. Wait lang. Control T. Control T for transform. Okay. Control T for transform. Dito sa Control T for transform, pag ni-right click mo kasi yan, makikita mo pwede ka mag-warp. Yan. Pwede mo siyang paglaruan dito. Mag-warp ka. Okay, Control T ulit. Transform. Ayan, right click. Gusto mo siyang i-rotate. Ayan, pwede mo siyang i-rotate. Tapos press mo to. Ayan, press mo ulit yung ano. Right click ulit, right click. And then skew. Pwede mo siyang ayusin. Pagandahin. Ayan. Gusto mo siyang lagyan ng ibang style. Right click ulit. Gusto mo naman siyang i-rotate 180 degree. Undo or i-undo mo siya, Control Z. Tapos right click ulit. Rotate mo ng counter clockwise. Undo ulit. Gusto mo naman flip horizontal. Pwede siya. Pabaliktarin mo siya. Control Z. Flip vertical. Yan. Pwede mo naman gawin ganyan. Okay? So, press mo to. Commit. Yan. So, bumalik ka na sa dati. So, ganyan yung sa text. And then, dito rin sa text, additional ha. Pwede mo siyang yung kanyang spacing in between. Pwede mo siyang lakihan pa. Pwede mo siyang babaan. O kaya, pwede naman gawin mo automatic. Ayan, para yung default niya. So, yun yung mga pagka-customize ng text niya. Okay? And then, sunod natin ay yung layer. Ito, medyo ano na itong layer na to. Pero, iisa-isahin natin to kasi ito yung talagang laging gamitin sa paggawa sa Photoshop. Ano lang natin kung ano yung mga importante. Sige, ngayon, doon sa layer kasi, mapapansin mo, yung sabi ko nga sa inyo, pag gumawa kayo, i-off na natin to. Close mo to. Ayan. Close. Makikita mo dito, sa layer mo ay may T. Ibig sabihin T, text. Diba? So, ito ang importante lang na gawin natin. Ngayon, dito sa itong pangalan mo, pwede mo pang pagandahin yan. By means of this one. Ito, punta ka sa layer style, bevel and emboss. Tingnan mo, gaganda pa siya. Yan, ito naman kasi paglalaroan nila ito. Mas gumaganda pa siya. Edit. Yan, pwede mo siyang customize. Ito, gamitin talaga to. Depende lang sa kung paano mo siya paglalaroan na maganda naman yung paglalaro mo. Diba, yan. So, gusto mo pa siyang inner shadow or eto, outer glow, satin. Gusto mong palitan yung ano niya, overview ng kanya front. Yan, gusto mong palitan pa. Yan, ito siya. Gradient overlay. Sa outer glow, yan, pagka-overlay siya. Usually, minsan, mas magandang piliin mo dito. Ano ba pinili ito? Drop shadow. Ayan. So, kapag ikaw na bahala magpaganda sa kanya, press mo okay. So, ngayon,
halimbawa, ngayon naman, gusto mo siyang ilagay, itong layer na to, itong layer na to, gusto mong ilagay dito, sa pangalawang layer. So, ang gagawin mo, punta ka dyan, click mo dito sa tab, click mo to, right click ka, duplicate layer. Right click, duplicate layer, document, ilagay mo siya sa untitled 1 kasi ito yung ginagawa natin. Press mo yung okay. Yan, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Pwede mo siya na, kasi hindi mo na siya makita, di ba? Pwede mo siya na paliitin yung iyong view. Gawin mo lang siyang 20%. Ayan. Para makita mo yung view niya. So, drag mo yung ganyan. Okay. Tapos, press mo to ulit 100%. Click mo muna to. Check. And then, 100%. Yan, para lahat. So, ngayon, yan ang tanong ko, sabi ko sa inyo. Paano mo siya palalabasin? Paano palalabasin yan? Yung text mo na natakpan na siya. Ang gagawin mo, idadrag mo lang to pataas. Yan, di ba lumabas na siya? Yan, lumabas na siya. Ngayon, ang purpose naman nitong opacity na to ay para maging ano lang to, alam mo yung watermark. Ang gawin nating watermark ay ito. Itong frame na to. Okay, gawin natin opacity niya is 50%. Ayan, diba? Tingnan nyo, diba? Nag-fade na siya. Yung sa fill, ganun din. Almost hindi nagkakaroon ng fill. Ayan, ganyan siya. And then, kung gusto mo naman, itong layer na to ay gusto mo i-hide. Yung sabi ko sa inyo, pwede mo siyang i-click to. Mawala siya. Hide. Pwede mo naman siyang i-delete. Press mo lang to. Delete layer. And then, kung gusto mo hindi siya magalaw, i-click mo yung lock. Hindi na siya magagalaw. Click mo yung lock. Ito yung lock na yun, sinasabi ko. Okay? So, ito yung lock niya. So, i-unlock natin muna kasi hindi mo siya ma-edit. Ngayon, kung gusto mo naman maging transparent to, ta-transparent mo siya, i-click mo yung dito. Let's say, gusto mo siyang maging darken. Ayan, kumbaga may mga design siya dito, overlay, soft light, linear light, dito mo siya makikita. Okay, kung gusto mo rin naman siyang maging faded din, ganyan, yung mga design. Yung mga nag-merge na siya, nag-combine na siya. Okay? So, etong mga to kasi, ito yung mga nakapilter lang. Halimbawa, ginamitan mo siya ng text. Ginamitan siya ng photo. Ito yung photo niya. Pinipilter niya kung ano yung nandun sa layer mo. Okay? So, ngayon, i-expound pa natin to. For now, ito lang muna. Sunod na